66 na milyong taon na ang nakalipas, isang higanteng asteroid ang bumagsak sa lupa. May 10 kilometro ang lapad nito. Ang bilis nito ay sobrang lakas. Ang lakas ng impact ay katumbas ng bilyon-bilyong nuclear bomb. Sa ilang segundo, mayroong flash ng liwanag, shockwave, apoy, alikabok, at malalaking alon. Higit pa ito sa malakas na pagsabog. Binago nito ng tuluyan ang mukha ng planeta. Hindi lang mga dinosoro ang namatay. Ang buong ecosystem ay nawasak. Mula karagatan hanggang kagubatan, lahat ay apektado. Ang bakas ng impact ay nakikita pa rin hanggang ngayon. Alam ng mga siyentipiko na ito ay sa Yucatan Peninsula sa Mexico. Bago ang impact, ang mundo ay napakainit at payapa. Malawak na lupa ang napuno ng luntiang kagubatan. Buhay na buhay ang karagatan. Ang klima ay banayad at matatag. Ang mga dinosaur ang itinuturing na Panginoon ng planeta. Sila ay nanginginain, nangangaso, lumalaki, at nagpaparami. Lumilipad sa himpapawid ang mga pterosaur. Lumalangoy sa dagat ang dambuhalang reptilya. Lahat ay nagpapatuloy sa karaniwan. Tila walang senyales ng sakuna. Ngunit ang katatagan na ito ang nagdulot ng mas malubhang pinsala sa susunod na impact. Hindi handa ang kalikasan sa biglaang pagbabago. Milyon-milyong taon bago ang pagtama, nabuhay sa planeta ang mga kilalang dinosauro, Tyrannosaurus, Triceratops, at Ankylosaurus. Sa mga dagat, lumalangoy ang mga mosasaur, mga dambuhalang predator na kasing laki ng bus. Lumilipad ang mga pterosaur sa langit habang tumatakbo ang maliliit na hayop na parang daga sa lupa. Ang lahat ay magkakaugnay, ang halaman ay umaasa sa araw, ang herbivore sa halaman, at ang predator sa herbivore. Kapag inalis ang isang elemento, guguho ang buong sistema. Ito ang mangyayari matapos bumagsak ang asteroid. Ang asteroid na ito ay malamang nanggaling sa sinturon sa pagitan ng Mars at Jupiter. Doon umiikot ang daan-daang libong batong bagay sa loob ng milyon-milyong taon. May panahon na nalihis ang isa sa mga ito sa kurso. Unti-unti itong lumapit sa daigdig. Milyon-milyong taon itong lumipad sa sarili nitong landas. Hanggang sa bumangga sa ating planeta. Ang bilis nito ay humigit kumulang 20 kilometro bawat segundo. Kahit maliit na bato, taglay nito ang enerhiya. Kayang burahin ang lahat ng buhay sa daigdig. Mula sa kimikal na komposisyon ng mga batong nahukay, malinaw, sagana sa metal ang bagay na ito. Bihira ang mga metal na ito sa crust ng lupa, ngunit marami sa mga meteorite. Ibig sabihin, isang asteroid ang bumagsak dito, hindi isang kometa ng yelo. Ngunit hindi ito ang pinakamahalaga. Mahalaga na malaki ito, sobrang bilis ng pagdating, at tumama sa sensitibong lugar. Ang lahat ng ito ang nagdulot ng malaking sakuna sa buong planeta. Bumagsak ang asteroid sa lugar na may maraming gypsum at limestone sa ilalim ng lupa. Kapag sumangga, naglalabas sila ng sulfur sa hangin. Nagiging pino itong alikabok, lumilipad pataas at humaharang sa sikat ng araw. Biglang bababa ang temperatura, hihinto ang photosynthesis. Hindi lang kapahamakan ito, magiging mahaba, malamig, at nakamamatay ang krisis sa klima. Tumama ang impact sa mababaw na baybayin ng magiging Mexico. Ang lupa ay tila kumukulo. Lumitaw ang bunganga na higit 150 kilometro. Kumalat ang nagbabagang piraso sa iba't ibang direksyon. Ang lahat sa paligid ay nasusunog. Ito ay natutunaw at bumibigay. Kumulo agad ang tubig. Agad namatay ang hayop at halaman sa daan-daang kilometro. Nagsimula din ang malalaking alon. Tatama ito sa ibang kontinente sa huli. Nasa modernong Yucatan ang lugar ng pagbagsak. Malalim sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng mga sedimento, natuklasan ng mga siyentipiko ang bilog na crater. Halos 180 kilometro ang lapad nito. Doon din nakita ang maliliit na bolang salamin, uling, at sinunog na bato. Lahat ito ay bunga ng pagtama. Kalaunan, ang mga partikulong ito ay makikita rin sa ibang bahagi ng mundo. Maging sa Europa at Asia. Ito ay nagpapatunay na ang impact ay hindi lokal, kundi global. Una, isang nakakasilaw na pagsabog. Sunod, init na kayang sumunog ng gubat sa daan-daang kilometro. Pagkatapos, bubuhos ang ulan ng bituin. Milyon-milyong nagbabagang bato ang hulog mula sa langit at sinusunog ang lahat sa paligid. Nagsisimula ang mga sunog na tumatakip sa buong kontinente.
Ang hangin ng pagsabog ay nagwawalis ng mga puno at agad namamatay ang mga hayop. Ito ang mga unang oras ng katapusan at ito ang pinakamatindi. Ang pagtama ay nagdudulot ng dambuhalang tsunami. Halos di makita ang alon sa laot, ngunit sa baybay dagat ay umaabot ito ng 10-10 metro. Umakyat ang tubig ng daan-daang kilometro paloob, inanad ang lahat, kagubatan, latian, pugad, at kolonya ng hayop. Ang bakas ng mga alon ay natutuklasan pa rin sa iba't ibang dako ng mundo. Sa dating kinaroroonan ng kagubatan, biglang may nakikitang patong ng buhangin at kabibi ng dagat. Pagkatapos ng sunog, nagsisimula ang dilim. Napakadaming usok at abo ang umaakyat sa hangin. Nagiging malabo ang araw, hindi na lumalaki ang halaman. Bumababa ang temperatura, namatay ang plankton sa dagat. Sa lupa, namamatay ang lahat ng halaman. Walang makain ng mga hayop. Gumuho ang food chain. Hindi ito tumatagal ng isang araw. Hindi rin ito tatagal ng isang linggo. Buwan ang itatagal ng dilim. Taon ang itatagal ng lamig. Bukod sa abo, umaakyat ang sulfur gas sa hangin. Nagiging asido sila at bumabagsak bilang ulan. Ang mga lawa ay nalalason, ang dahon ay nasusunog, at hindi tumutubo ang mga batang halaman. Nagiging malamig, maasim, at patay ang lupa. Pati ang pinakamatibay na uri ay nahihirapan ng husto. Ang dating namumulaklak ay nagiging disyerto na ngayon. Lahat ay nangyayari ng mabilis, sa loob lang ng ilang linggo. At sa parehong panahon, sa kabilang panig ng planeta, sa India, patuloy ang pagputok ng mga bulkan. Ito ang Deccan Traps, isa sa pinakamalaking rehiyong bulkaniko sa kasaysayan ng Earth. Naglalabas sila ng mas maraming gas, alikabok, at lason sa atmosfera. Naniniwala ang mga siyentipiko na hindi bulkan ang pangunahing sanhi ng pagkalipol. Ngunit pinalala nito ang epekto ng banggaan. Ang hindi natapos ng asteroid ay maaaring natapos ng usok bulkan. Hindi lang dinosauro ang nauubos. Naglalaho din ang mga ammonite, mga kabibeng parang sows. Namamatay ang malalaking reptilya sa dagat, maraming halaman, at halos lahat ng lumilipad na butiki. Apektado ang karagatan, gubat, latian, at bundok. Ilang hayop lang ang nakaligtas. Sila ang kayang magtago, kumain ng kahit ano, makaligtas sa taglamig, at hindi nangangailangan ng maraming enerhiya. Malaki, matako, at marupok ang mga dinosauro. Nasa labas ang kanilang mga itlog. Umaasa sila sa sariwang halaman para sa pagkain. Hindi sila makatago sa lamig. Nang mawala ang pagkain, sila ay namatay. Pero ang mga ibon na kanilang mga supling ay nabuhay. Mas maliit sila at may mainit na dugo. Kumakain sila ng buto, insekto, at bangkay pa. At higit sa lahat, mabilis silang dumami. Kaya ang mga ibon ay nanatili at ang mga dinosauro ay hindi. Maliit na mammal tulad ng daga at shrew ang nakaligtas. Kumain sila ng kahit ano, nakatira sa lungga at naghintay sa ilalim ng lupa. Nang hamupa ang lahat, sila ang nagsimulang tumira sa bakanteng planeta. Nagdaan ang milyong taon, mula sa kanila umusbong ang balyena, leon, elepante, unggoy at tao. Nagbigay puwang ang trahedya, isang bagong kabanata ang nagsimula sa kasaysayan ng daigdig. Matagal nang hindi malaman ng mga siyentista kung saan bumagsak ang asteroid. Nagbago ang lahat nang matagpuan sa Mexico ang isang bilog na bunganga na nakatago sa ilalim ng makapal na lupa. Sinuri ng mga geophysicist ang hugis, edad, at komposisyong kemikal nito. Nagkatugma ang lahat. Ito ang Chicxulub, ang bunganga ng pagbagsak na pumatay sa mga dinosaur. Nasa ilalim nito ngayon ng lupa at dagat, ngunit ang hugis nito ang mismong nagsasabi. Sa mga bahagi ng lupa sa buong mundo, natagpuan ng mga siyentipiko ang manipis na patong ng luwad na may bihirang metal, ang iridium. Ito ay halos wala sa crust ng lupa, ngunit matatagpuan sa mga meteorite. Doon din nakita ang bakas ng sunog na halaman at maliliit na bolang salamin. Ang patong na ito ay magkatulad sa USA, Europa, at Asia. Ito ay halos sabay-sabay na lumitaw. Ipinahihiwatig nito ang isang pandaigdigang sakuna. May alaala ang lupa, napanatili ito sa bato. Maaaring maulit ang ganoong pagtama sa ating planeta. Kasalukuyan ng binabantayan ng mga siyentista ang kalawakan. Naghahanap sila ng mga asteroid na lumilipad patungo sa ating Earth.
Noong 2022, nakapagbago ang isang probe ng NASA ng kaunti sa orbit ng isang asteroid. Ibig sabihin, mayroon na tayong mga paraan ng pagtatanggol. Ang mahalaga ay makita ng maaga ang panganib. Dahil kung huli na nating malaman, maaaring wala ng pagkakataon. Mahalagang maunawaan, ang edad ng yelo ay hindi dahil sa asteroid. Ito ay mabagal na proseso, kaugnay ng pagbabago sa orbit ng Earth, level ng greenhouse gas, at lokasyon ng mga kontinente. Ang mga yelo ay dumarating at umaalis sa loob ng milyon-milyong taon. Mahirap ito, ngunit hindi ito ang katapusan ng mundo. Ang pagtama naman ng asteroid ay biglaan at mapaminsalang pagtama. At iyan ang pagkakaiba. Kung naging interesante, mag-subscribe sa channel. Dito, lahat ay maikli at direkta. Column.